welcome back to my mini vlog. So for today's video, ito na nga yung part 2 ng ating La Union trip. At nandito na nga tayo sa ating pangatlong destination sa Bato de Luna. So kung maalala ninyo yung una kong video sa part 1, yung una nating pinuntahan yung Macho Temple at yung pangalawa naman ay yung Baluarte Watch Tower. Nakikita nyo ba itong pader na ito na purong bato or parang marble siya? Ganyan itong pinaghirapan ng mga tao na i-build. Sobrang ganda. At sobrang tiyaga At pagpasok mo sa loob ay napakalawak din ito at makikita mo dyan yung mga painting. Tapos maraming mga maskara na pinate din sa mga bato. Masasabi ko talaga na matyaga at napaka-talented talaga ng gumawa nito. Kasi kung makikita nyo to isa-isa, ang ganda talaga. Ito pala yung mga mural sa malapitan. Padlock baka mo. Oh. Ito na po. Ewan ko na lang kung may makapasok sa bahay ninyo. Ito palang Bato de Luna Art Gallery ay kilalang tourist spot dito sa La Union dahil sa stone sculptures and murals na meron nga dito. Meron pala itong entrance fee na 50 pesos per head, pero kapag 3 years old and below, libre lamang sa mga toddlers. Wala palang entrance fee doon sa mga nauna ko ng tourist spot na napuntahan, doon sa Macho Temple at saka sa Baluarte Watch Tower. Marirecommend ko na pumunta kayo dito na mga bandang alas 4 ng hapon kasi ang oras na pagpunta namin dito ay parang mga alas 12 ng tanghali, as in tapat. Masyadong mainit ito para sa mga kagaya namin na may dalang baby. Hindi masyadong mai-enjoy yung maglakad-lakad kapag sobrang mainit tapos may buhat-buhat ka. Pero syempre dahil nandito na kami, kailangan namin talagang enjoyin ito. Wala ka makita dito pag night time. Hindi, dapat pahapon na. Yeah! Bigat bigat na. Gustong-gusto niya talagang laruin yung payong pero hindi naman po pwedeng nakabukas yung payong sa loob ng sasakyan. Kaya ayan, nagmamaktol. Pagkatapos nga namin pagpunta doon sa Bato de Luna, nandito naman kami sa bahay na bato. So yung mga tourist spot talaga dito ay mahilig sa bato. So kagaya doon sa Bato de Luna, meron ding entrance fee dito na 50 pesos per head. Syempre kapag may toddler ka, free ulit yan. Pagpasok ka namin dito, nakita ko agad itong signage na you are now entering a stress-free zone. Sino ba namang ma-stress sa lugar na to? Tignan mo nga, napakaganda ng lugar. Hi friends! So ito kami ngayon sa bahay na bato. Sino ka dyan? Sabi dito, pagpasok namin, you are entering stress-free zone. Wow! Sana all, hindi na stress. Tara! Medyo struggle lang sa paglalakad sa mga pebbles dito kasi parang lumulubog yung mga paa mo dyan habang naglalakad ka. Actually, ang mga tourist spot dito, doon sa Bato de Luna at saka dito sa bahay na bato ay ang lalawak ng lugar. Kaya kung kagaya namin na pumunta ka dito ng tanghaling tapat, mas maganda kung may dala kang payong at pamaypay. At naglibot-libot na nga lang kami dito hanggang sa malapit na kami makarating doon sa seaside. Ewan ko ba, itong anak namin ayaw talaga magpababa kahit safe naman sa lugar na to. Wala namang sasakyan na dumadaan. Gusto niya lang talaga magpabuhat. Kaya loves, pasensya ka na kasi kahit ikaw na yung nag-drive, ikaw pa rin yung magpubuhat kay Meiko. Based doon pala sa Google, ito palang bahay na pa to ay private residence pala ito. Pero ginawa na lang nila itong tourist spot. Aba, kung dito ka nakatira at pagising mo sa umaga, ganito ang makikita mo. Napaka-healthy talaga ng baga mo dito. Kaya nga kaya ingat-ingat tayo, Babs, pag nandun tayo sa dagat.
Buti na lang talaga meron kaming dalang payong at sa mga oras na nga na yan, kami ay tumambay lang sandali para magpahinga kasi nga mainit maglakad-lakad. At sa oras na rin na yun, buti na lang yung anak ko nagpababa doon at nag-enjoy siya magtapon-tapon ng mga bato. Pagkatapos nga namin tumambay doon sa seaside area, kami ay bumalik na dito sa loob para maglibot-libot pa sa mga hindi pa namin napuntahan. Dito sa area na ito, meron ditong maliit na tindahan na pwede kang bumili ng snacks. Meron din silang ice cream dito. Tumambay nga kami dito sandali. Bumili kami ng ice cream stick, tapos kinain na rin namin dyan sa lugar na yan. Pagkatapos ko nga kainin yung ice cream ko, sabi ko kay Eric, aakyat muna ako dito para tignan ko anong meron dito sa mga rooms. Medyo malawak siya. Akala ko kung ano to nung una, yun pala, bedroom siya. Kung ganito ba naman ang bedroom mo at tanaw na tanaw mo ang dagat, ay grabe, ang ganda talaga ng view mo. Pagkatapos ko dyan, lumabas na ako dito sa room na to at pumasok na naman ako doon sa kabilang room. Bali dito, meron siyang second floor naman at inakyat ko nga yan. So same din siya, pag akyat mo dyan, makakakita ka ng magandang view sa seaside din. Dito naman sa baba, bago ka umakyat ng hagdan, meron ka makikita dito na art gallery naman. Pagkatapos nga namin doon sa bahay na bato, ito na yung last tourist spot na pupuntahan namin, yung Almeida Man-Made Forest. Nakikita nyo ba yan? Diba sobrang ganda? Sikat itong lugar na ito dito dahil malatanel ang itsura niya dito. Kailangan mo lamang tsumempo dito na walang dadaan ng mga sasakyan para makapagpa-picture ka or mag-video ka dito. Napakaganda talaga din ang lugar na ito dito at maganda mag-picture dito. So yun lamang po for today's video para sa part 2 ng aming La Union trip.